Salamat mga Mars! Marami na nga ang excited dahil 5 days na lang balik eskwela na. Sigurado sinusulit na ng mga chikiting ang natitirang araw ng bakasyon para mamasyal. Yung iba naman, namimili na sa mall ng mga gamit para nga sa pasukan. Pero ingat at laging bantayan ng mga anak, mga mami at daddy. Sa Cagayan de Oro, naipit sa escalator ng isang mall ang kamay ng isang 5 taong gulang na bata. Naku, akala natin napaka-harmless ng escalator na yan, pero hindi. Mabuti na lang at napahinto agad ang escalator na ito. Agad namang rumesponde ang mga pulis at dinala ang bata sa ospital na nagtamo ng minor injuries. Ayon sa pulisya, tumatakbo raw ang bata at aksidenteng napunta sa escalator kaya siya naipit. Nasa mabuting kalagayan na raw ang bata. Pag-usapan natin ang insidenteng yan, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas sa ganitong insidente, lalo na nga kung bata ang involved? Well, hindi lahat ng pangyayari na may nasaktan ay meron kaagad na magkakaroon ng liabilidad. At hindi naman lahat ng sitwasyon ay maaari nating mapigilan na may masasaktan. Kung minsan nga marami nang nakabantay, may aksidente pa rin nangyayari. Kahit anong ingat, may kamalasan pa rin. But of course, sisiguraduhin natin na walang pagpabaya in any case. Nangyari ang insidente sa isang mall. At kahit na ito ay isang public place, kahit papano may obligasyon ng mall na siguraduhin na wala itong pagkukulang sa maintenance ng mall to prevent accidents. So kailangan din imbestigahan at siguraduhin kung may pagpapabaya ito na nagresulta sa kapahamakan ng batang customer na ito. So halimbawa, kaya umabot sa ganun ng insidente ay dahil walang maintenance at repair ang escalator, kaya't kinain yung kamay ng bata, or may oil o tubig ba na nandun pero hindi nila linilinis kaya nadulas ang bata. Ganitong mga klaseng sitwasyon ang kailangan nating tingnan dahil ito ang may posibleng liabilidad ang mall. Dahil nga, may obligasyon siya sa ilalim ng batas to maintain and ensure the safety of their customers. Ngunit kung talagang walang diferensya ang makina o parts ng escalator, meron pa nga mga warning signs about possible dangers at walang pagpapabaya, as in, kahit na ano pa ang gawin nila na pag-iingat ay nahulog ang bata at sumabit ito, walang pananagutan siguro naman ng mall dito. Masasabi natin na ito ay talagang isang true accident lamang. Dahil naman bata ang involved, dapat nating tingnan kung may sapat na nagbabantay dito. At ang pangunahing responsible dyan, of course, ay ang mga magulang na nagdadala ng 5-year-old child sa mall o ang guardian ng batang involved. And of course, ang level ng pagbabantay na kailangan ay depende nga sa edad ng bata. Masayang mamasyal sa mall, pero tandaan natin na hindi naman ito playground ng mga bata. At ang unang tagabantay ng mga bata ay ang mga magulang. Pero ang mga mall natin, may responsibilidad din na siguraduhin na ito ay isang safe space para sa mga tao. In the end, ang lahat ng yan ay depende sa sitwasyon, yung level ng pag-iingat ay depende sa pangangailangan under the circumstances. At dapat lagi tayong palaging aware sa mga pangyayari lalo na't wala tayo sa safety ng ating mga bahay. At yung nga, sasabihin natin, mga magulang, pag magdadala ng mga cheating sa mall, dapat doble ang ating paniniguro na hawak-hawak natin sila at hindi sila maaksidente. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.